everyone, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Atensyon po sa ating mga government employees dyan. Good news po ito para sa inyo dahil naglabas na po ng anunsyo ang DBM or Department of Budget and Management para sa inyong year-end bonus plus the cash gift na kung saan ito po ay matatanggap nyo na ngayong first payroll nyo ng November 2025. Magkano naman kaya itong matatanggap nyo? Ayon po sa Budget Circular Number 2024-3, government personnel are entitled to receive a year-end bonus equivalent to 1 month's basic pay as of October 31 and the 5,000 pesos cash gift. So, ang inyong year-end bonus ay 1 month of your basic salary as of October 31, 2025 and the cash gift naman po ay 5,000 pesos. Ngayon ito na, sino naman ang qualified sa year-end bonus na ito at cash gift? Pasok ka ba talaga? According po sa DBM, employees who have rendered at least 4 months of service from January 1 and are still in government service as of October 31 are entitled to the year-end bonus and cash gift. Basta minimum of 4 months po, dapat maka 4 months ka in service and active ka pa, nasa service ka pa as of October 31, kasama ka po sa makakatanggap ng year-end bonus and cash gift. Pasok po dito lahat ng government personnel. Whether regular ka man, contractual ka man, casual employees ka man, working part-time or full-time, no? Basta nakapag-render ka po ng at least 4 months mula January 1 and dapat active ka pa sa service as of October 31, you are entitled to receive your year-end bonus plus the 5,000 cash gift. So sa year na to guys, 2025, umabot po ng 63.69 billion ang allocated for the year-end bonus para sa civilian and military or uniformed personnel. And umabot naman ng 9.24 billion for the cash gift, covering over 1.85 million government workers all over the country. So ayan po, congrats in advance sa ating mga government employees dyan na masaya ang kanilang first payroll ngayong November 2025 dahil sa year-end bonus and the 5,000 pesos cash gift. So isa lang naman yung mga pakiusap namin guys, no? Sa mga simpleng mamamayan na hindi covered or hindi nagtatrabaho sa government. So sana po iwasan nyo pong magsungit sa inyong mga client, no? Iwasan yung magmaldita. Kapag po may lumalapit po sa inyo, i-entertain nyo po ng maayos, huwag nyo pong sungitan at huwag nyo pong malditahan guys. Ha? Yung iba kasing mga government employees dito, porket nasa government nagtatrabaho, feeling entitled na talaga. Kaya iwasan nyo guys magsungit. Lalong-lalo na po kapag yung mga lumalapit sa inyo or yung client nyo guys, kulang sa pinag-aralan, mga senior citizens na. No, entertain nyo po sila ng maayos, with respect. Kumakailan lang nababalita yung sa BIR, di ba? Yung babaeng magpapa-assist lang paano kukuha ng TIN ID. Pero yung nag-entertain sa kanya na teller ng BIR, nagsusungit, nagmamaldito, no? Para na siyang dinadown hanggang sa hindi na nakayanan nung customer, nung client na yon, umiyak na lang siya. No? Dahil hindi siya ini-entertain ng maayos na para bang napakaliit ng paningin niya, ng paningin ng teller sa kanya. So sana po sa ating mga government employees dyan guys, wag naman ganon. I-entertain nyo po ng maayos yung mga lumalapit sa inyo for inquiries. Sagutin nyo yung ng maayos yung mga katanungan nila. Kaya sila lumalapit sa inyo dahil may mas alam kayo. No? Kumbaga yung mga questions nila guys, 100% yung tiwala nila sa inyo na kaya-kaya nyo silang i-entertain, na kaya-kaya nyo silang sagutin ng tama. Mapa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, BIR, or kung saan pa man guys, pag may nag-inquire sa inyo po, ayusin nyo po, i-entertain nyo ng maayos. Ang sarap-sarap kaya sa pakiramdam kapag nakakatulong ka dun sa client mo na may questions, na may inquiries, di ba? Tapos natulungan mo sila, nasagot mo kung ano yung kakailanganin nila, nasagot mo kung ano yung sagot doon sa katanungan nila. Di ba? Sarap makatulong sa kapwa guys, kahit sa simpleng bagay lang.
Alright po, sa ating mga government employees dyan, that's all from my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.